today is, galing ito kay Miss L. Tawagin na lang natin siyang Miss L. Kasi very lovely ang kanyang pangalan. Sabi niya, "Hello Miss Che, I'm one of your subscriber. Nagustuhan ko yung content nyo. Kaya I always watch your videos. Sana mabigyan mo ko ng advice. Nakipagrelasyon kasi ako kahit may asawa na siya. Nung una, sabi niya, hiwalay na siya. Pero nung 1 month kami, na-discover ko sa Facebook niya na may asawa pala siya. Yung kwento niya sa akin na hiwalay, dun sa una pala niya kinasama yon. Mga bata pa raw sila nung nasa 20 sila at may anak sila na 25 years old na. Ngayon, yung pangalawang asawa na at kasal sila and may anak na din na isang 5 years old at isang 7 years old. Nasa 45 years old na ang boyfriend ko and yung asawa niya ngayon is 46 and I am 29 years old. Hindi maganda ang pinagdaanan ko sa dati kong boyfriend. Nag-cheat siya at nakabuntis ng iba. 8 years ako nagtiis sa kanya. To make the story short, gusto ko matry kung ano ang pakiramdam na maging other woman. Kaya kahit nalaman ko na may asawa siya, pumayag pa din ako. Ituloy ang relasyon ko sa kanya. At 5 months na kami ngayon. Kaya lang, minsan, kapag hindi kami magkasama, naiisip ko na baka sex lang talaga ang kaya niyang i-offer sa akin. Pero pagkasama ko siya, nawawala lahat ng mga negative na iniisip ko. Pero sinasabi niya, mahal niya ako at ini-enjoy lang daw namin ang moment namin ngayon. Huwag muna magplano or expect sa future. Hindi rin siya nag-promise sa akin dahil unpredictable daw ang future. Basta, go with the flow lang. At kung ano daw ang mangyari at malaman man ang asawa niya, haharapin daw niya ang pinasok niyang sitwasyon. Importante daw, hindi niya pinababayaan ang mga anak niya. Ngayon na alam ko na ang pakiramdam na maging other woman, dahil limited lang lahat ng kilos, minsan gusto ko na uli maging single na lang kasi feeling ko sarili lang niya ang iniisip niya at pabor lahat sa kanya. Or baka ako lang ang may problema. I have self-worth issues, traumatic experience, and sexual desire din. Parang ayoko muna ng commitment dahil takot ako na baka lokohin lang ako uli. Kaya parang mas okay na ako na lang yung dahilan ng panloloko kesa ako ang lokohin. Pero minsan, hinahanap ko din yung normal na karelasyon na hindi tinatago, malayang nakakapag-bonding at hindi limited ang oras. Sana mabigyan mo po ako ng advice, Miss Che. Paki-hide na lang ang identity ko. Salamat. Hi, Miss Lovely. Kamusta ka? I hope nasa mabuti ka ngayon. Alam kong medyo nalilito ka sa sitwasyon mo ngayon na napasok dahil nung una nga, kaya mo pinasok yan, ay hindi mo alam na meron siyang asawa at pamilyadong tao. Alam mo, napakasarap pumasok sa isang relasyon nang wala kang nasasagasaan. Kasi madapa ka man, makakabangon ka uli nang wala kang nasagasaang tao. Makakabangon ka ng kataas pa rin ang iyong muka na maglalakad dahil wala tayong nasaktang tao. Huwag mong hayaan na yung sarili mo ay masanay na manatili sa ganyang relasyon dahil pag nasanay na ang katawan mo at isip mo na pumapasok sa ganyang relasyon, magtutuloy-tuloy yan. So ngayon pa lang, putulin mo na yan, Miss Lovely. Napakaganda mong babae. Marami pang magmamahal sa'yo. Kung yung self-worth issue naman ang iyong problem, na-start mo ng questionin ang sarili mo eh.
Hindi. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ang mga pagkakamaling nagagawa natin sa buhay natin ay normal. Pero hindi normal na ang isang pagkakamali ay solusyonan mo pa ng isang pagkakamali. Tulad ng patuloy na pakikipagrelasyon mo dyan sa married man na yan. Sa mga traumatic experience naman na naranasan mo, lahat tayo nagkakaroon ng mga traumatic experience. Pero hindi sapat na dahilan na gawin mo yung kinatatakutan mo sa iba. Na bali ng ikaw ang dahilan ng pangloloko kaysa ikaw ang lokohin. Kahit saan tingnan mong anggulo, Miss Lovely, pareho lang yung sinabi mo. Nakapanloko pa rin tayo ng tao. Hindi lang tayo nagkakamali sa sarili natin eh. Hindi lang tayo nagkakamali doon sa tao, doon sa kapartner ng married man na ito. Hindi lang tayo doon nakakasakit eh. Pati sa Panginoon eh. Alam naman natin na pinagbabawal niya to. Hindi lang sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Darating ang time na hindi ka pipiliin ng lalaking yan kapag kailangan niya nang mamili. At inulit mo lang uli yung takot mo na mangyari muli sa'yo. Na naiiwan ka, naloloko ka, it's the same. Once na dumating yung time na kailangan ng mamili ng lalaking to, sa tingin mo ba pipiliin ka niya? Hindi. Iiwanan ka niya at ipapakita niya sa'yo na hindi ka deserve na piliin niya. Mas masakit yun. Kaya habang maaga pa, kaya mo pang umalis sa maling relasyon na yan, umalis ka na. Kung sexual desire lang naman ang habol mo or gusto mong maka-experience ng ganito, bakit hindi sa isang binata? Bakit hindi sa isang lalaki na ma-in-love ka man iyong iyo? Gawin nyo man lahat ng gusto nyo, wala kang masasagasaang tao, wala kang masasagasaang pamilya. Kasarili ang lalaking yan. Kahit iwan mo yan, maghahanap din lang yan ng ipapalit sa'yo. So, bakit ka mag-i-stay sa ganyang lalaki? Tulad ng sinabi ko, magmahal ka nung sayo. Madapa ka man, makakabangon ka nang nakataas pa rin ang mga noo mo. Dahil wala kang nasagasaang tao. Huwag mong antayin na mahulog ka ng husto dyan sa lalaking yan na yung tipong hindi ka na makakabangon. Marami akong naririnig na storya na hindi na makaalis dun sa kinasadlakan nilang relasyon na mali. Which is yan nga tulad ng pinasok mo. Hindi pa huli ang lahat, Lovely. Hindi ka pa hulog na hulog sa lalaking yan. Hindi siya ang comfort zone mo. Umalis ka dyan. Tama ka ng iniisip. Sex lang ang habol ng lalaking yan sa'yo. Hindi ka nga sigurado kung ikaw lang ba yung mistress niya ngayon or yung kinakalandian niya ngayon eh. So, we never know eh. So, bakit ka dumidikit sa isang lalaking alam mong hindi ka kayang panindigan? At hindi ka kaya panagutan pagdating ng panahon. Aminin mo man sa hindi, may takot kang nararamdaman na ngayon na one day pagising mo, wala na siya. Wala ka ring habol kung habulin mo siya. Yan yung tipo ng relasyon na pumasok ka pa lang, tapos na. Pumasok ka pa lang, alam mo na yung ending. Wala kang laban dyan, Lovely. Yan yung sugal na kailanman hindi ka mananalo. So, go out with that relationship, Lovely. You are beautiful, you are smart, you deserve someone na sa'yo lang at ikaw lang ang mamahalin. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, minsan tanso. So I hope, Miss Lovely, nakatulong ang payo kong ito sa'yo. Palagi kang manalangin at talagaan mo ang sarili mo. Always love yourself and be a blessing.